mabilis na paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang dumating sa buhay nating mga Filipino. Dahil na rin ito sa dala ng teknolohiya. Marami ang pagbabago na hindi katanggi-tangging nararanasan natin sa araw-araw. Nandiyan ang iba't ibang epekto na marahil ang nagiging dahilan sa unti-unting di pagpansin sa ating sariling wikang pambansa. Tulad ng impluwensya ng iba't ibang lahi na nagbibigay sa atin ng daan upang makalimutan ang sariling atin. Mabuhay! Mabuhay! Bilang pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong Agosto, samahan niyo kami itampok sa vlog na ito kung gaano nga ba kadali ang mga estudyante sa paggamit ng salitang wikang Filipino. Magandang araw din po. Bago tayo pagtuloy sa ating katanungan, nais muna natin malaman ng iyong pangalan. Edad at iyong taon ka na ngayon ulit. Ako si Arnold de la Peña. Ako si Patricia Genesis Niti Bacaluz. Ako po si Ginoong Robbie M. de la Cruz. Ako po si Mericali Migana. Tatlong bulang. Nasa ikatlong taon. 21 taong gulang, nasa ikatlong baitaw ng kolehiyo. 20 taong gulang at kasalukuyang nasa ikatlong baitang sa kolehiyo. Ano na ba sa iyong unang katanungan? Ngayon, makinig na mabuti sa ating unang katanungan. Halina't tumaya tayo sa loto. NG o NANG, yumaman tayo. Alin sa dalawang iyong sagot? Ang aking sagot ay NANG. Tama. Ang iyong sagot ay NANG. Ipag-usap ako, kina o kila, Nina at Vic. Alin sa dalawa ang sagot? Kina o kila? Kila. Kila ang iyong sagot. Iyon ay mali. Ang tamang sagot ay kina. Makikipag-usap ko kina Nina at Vic. Ubod ng o ng ganda ang bulaklak na ito. Ano yung kasagutan? Ng NG. Magaling. Tama. Mahilig din o din siya sa tinapay. Alin sa dalawa ang iyong sagot? Ang sagot ay mali. Ang tamang sagot ay din. Mahilig din siya sa tinapay. Kalilinis o kakalinis lang ng aming bahay bago kami umalis. Alin sa dalawang sagot? Kalilinis o kakalinis? Ang aking sagot ay kakalinis. Kakalinis ang iyong sagot? Iyon ay mali. Ang tamang sagot ay kalilinis lamang ng aming bahay bago kami umalis. Walisin o walisan mo ang dahon sa bakuran. Ano yung kasagutan? Walisin. Ang inyong kasagutan ay walisin. Ito ay tama. Para naman sa iyo pangalawang katanungan, Pini, ang ballpen na ito ay sa akin o sa akin. Alin sa dalawa ang sagot? Ang aking sagot ay sa akin. Magaling, tama. Para naman sa iyo pangalawang katanungan, Ginoo, papunta kami roon o doon bukas. Alin ang sagot? Tama. Para sa iyong pangalawang katanungan, marami akong natutunan o natutuhan sa aralin. Ano ang iyong sagot? Ang aking sagot ay natutuhan. Magaling, tama. Sa iyong katanungan, dito o dito na itala ang pinakamahabang lakdang sa buong mundo. Alin ang sagot? Dito. Ang iyong sagot ay mali. Ang tamang sagot ay dito. Dito na itala ang pinakamahabang lakdang sa buong mundo. Ating mapapansin ang hindi kasanayan ng iba sa ating wikang Filipino. Ngunit lagi nating itatak sa ating isipan ang paggamit ng sariling wika sa ating sariling bansa ay nangangahulugan na tayo ay malaya. At ito rin ang sumisimbolo ng ating pagkakilanlan bilang Filipino. Ngunit, paano nga ba natin ito maipapakita na iniibig natin ang sariling wika sa modernong panahon? Bilang isang maituturing na millennial o Gen Z, ito ay maipapakita sa pamamagitan ng wastong paggamit nito. Ang simpleng paggamit nito ay nagpapahiwatig ng pagtangkilik ng sariling atin. Pagkakaroon ng ideya o kaalaman sa mga malalalim na salitang Filipino upang yumabong pa ang ating kasanayan.
pag-like at pagbabahagi ng mga post sa social media, nakapupulutan ng aral tungkol sa ating wika. Ito rin ay may papamalas sa pagsali sa mga paligsahan o patimpalak na kinakailangan ng kasanayan sa Filipino. Tunay ngang kaaya-aya ang matutuhan ang salitang banyaga. Ngunit, hindi ito pamantayan ng pagiging dalubhasa ng isang individual. Makikita pa rin ito sa pagkadalubhasa sa kanyang sariling wikang minamahal. Dahil, tulad ng telang hinahabi, mga wikang ating taglay ay pinag-iisa. Mula sa mga sinulid na nililikom na maingat na binubuo, mga wikang pinapahalagahan at pinangangalagaan, mula sa mga materyal na pinaghihirapang ipunin, mga wikang pinakaiingatan mula sa mga nakaraang henerasyong ipinamana, ng magigiting at maisog na mga bayaning handang ialay ang buhay, upang makamit ang kalayaang matamasa ang mga pagbigkas ng wikang sa atin, at magsilbing handog sa susunod pang mga saling lahi.